Sige. Sandali lang Arthur, can I talk to you for a while? Sandali lang. Kumain ka na. May sasabihin si Celine. Ano yan? Celine, I'm sorry. Hindi ko alam kung nasan si Marlon. Matagal na kami hindi nakikita. Pero diba, mga kaibigan mo yan, Daddy? Wala ba kayong communication? Look, nung umalis ako sa trabaho, naiwan siya doon. So, we just lost touch. Basta pinaampon ako sa inyo, tapos hindi na sila concerned sa kalagayan ko. Hindi man lang sila na-curious. Hindi ko alam kung bakit ganun ugali ni Marlon. Parang lang ako kuting na pinamigay lang. Anong klaseng mga tao yung mga magulang ko? Celine, kalimutan mo na siya, okay? Dad, hindi pwede. Mas may dahilan ako ngayon para hanapin sila. Tapos isusumbat ko sa kanila kung bakit ginawa nila sa akin to. Bakit ba? Madi-disappoint ka lang, Celine. So, okay lang sa akin kung ma-disappoint ako, masaktan ako. Basta makilala ko sila. At basta magkaroon kami ng closure. Yan man lang. Celine, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko alam kung nasan siya. Okay? Arthur, ano ka ba naman? Hindi mo naman kailangan sigawan si Celine Ang bihira, Bettina, nag-explain kasi ako sa kanya, pinipilit pa niya yung gusto niya. Bakit ba nagagalit ka? Bakit parang ayaw mo akong tulungan? Ano bang dahilan mo? May tinatago ka na naman ba? Wala akong tinatago sa'yo, Celine. It's just frustrating that I can't do anything to help you. Bagyo. Hinaharap ni Celine si Marlon. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Patay! Kapag natunto niya yung tropa mo na yun, tapos ka na. Yun nga Hindi niya pwede makausap si Marlon dahil sigurado, sasabihin ni Marlon ang totoo. Hindi pwedeng malaman ni Celine na kami ni Josephine ang tunay niyang magulang. Nakakwento siya sa akin dati ng daddy mo. I think, Abad ata yung last name niya. Marlon Abad. That's what I can remember. Wala Mami, ang daming Marlon Abad dito. Sino kaya siya dito? Akin na, tingnan mo, bilis. Baka mamukaan ko pa siya. Ayan. Siya si Marlon Abad.